Good morning. Kailangan nating tipirin ng oras dahil maaga ulit tayo ngayon. Ilan po yung magtatagumpay ngayong araw na to? Parang marami pang tulog. Ayan. Anyway, nakakadalawang Sunday na tayo na 8 o'clock. Tayo'y tagumpay. Kung napagtagumpayan natin gumising ng maaga, pag Sunday, malamang buong taon magtatagumpay tayo. Amen? Kaya palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Kaya hindi naman nangangahulugan na yung wala dito, hindi magtatagumpay. Una lang talaga kayo. Sorry na lang yung wala. Kaya tagumpay tayo dahil kahit maaga, nakaya natin. Malamang sa malamang, kakayanin natin the whole year. Okay, so ang gagawin po natin ngayong araw na to, bago tayo, may communion tayo, correct? May communion, no? And after the communion, magkakaroon po tayo ng Thanksgiving. So every year, kultura natin dito, tradisyon, na magpasalamat sa pagpasok ng taon. Kaya yung mga uunahin ko ditong mag-share ng kanilang 3 things na magandang bagay na na-experience nila for the last year, 2023. Ano yung magagandang bagay na ginawa ni Lord sa kanila? No? Ngayon, kung walang magandang bagay, imposible yon. So, be ready para sa JM Leaders Group Chat. Ngayon, yung hindi aabutin ng Thanksgiving, sa inyong mga Bible studies nyo gagawin to. After, mamaya, kung may Bible study kayo dyan, kung saan-saan man dyan sa food court, doon nyo gagawin. Okay? Kung saan man kayo nagba-Bible study. Kaya doon sa mga wala pang Bible study group na inaatinan, it's about time. Kung kayo ay naka-attend na rito kahit 2 beses, 3 beses, wala pa rin kayong Bible study, hindi kayo nakakasabay sa takbo ng Juhia Masinag. Napapag-iwanan po kayo. Kaya humanap na kayo ng Bible study nyo. Okay? Marami po tayong Bible study nakakalat dito sa buong Antipolo hanggang Mandaluyong. Dati nga, meron pang Caloocan, may Murong pa. Gusto nyo, summer kayo umattend every week. So, wala kayong reason not to attend any Bible studies, or you can start a Bible study sa inyong lugar. Inform nyo lang kami. Kasi every time na may ganitong activities, di kayo nakakasabay. Tapos, yung mga services dito, this month, 2 ikakasal ko. Pag wala silang Bible study na inaatinan, hindi ko sila ikakasal. Kaya, we encourage you to join na. Lalo na kung matagal ka na dito. Okay? Sino dito may inaatin ng Bible study? Taas ang kamay. May inaatinan na kayo? O may Bible study na kayo? Pag may nakita kayo hindi nakataas ang kamay, sabihin mo, anyari sa'yo? Dalian mo na. Okay? Dalian mo na. Umanap ka ng Bible study at ibigin mong tunay. Isang Bible study na hindi ka iiwanan kahit kailan. Okay? So yun. Kung may Bible kayo, makipagbukas po tayo sa aklat ng awit. Sa ibang Bible, Salmo. Yan, Salmo. Sa mga Tagalog, sa mga Pilipino, awit. Yan. 100. Nakalagay doon sa taas, a song of praise for the Lord's faithfulness to His people, a psalm of thanksgiving. So every year, we enter the new year with thanksgiving in our hearts. Inaalala natin ano yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos nung nakalipas na taon. Para naman sa pagpasok ng bagong taon, 2024, ang mga taong mapagpasalamat, ang taong nakikita nila yung ginawa ng Diyos sa kanila nung nakaraan, natutuwa ang Diyos na gumawa pa ng mas maraming magagandang bagay sa kanila sa taong ito. Kaya we practice being grateful dahil ang bilis nating umangal eh. Sabi dito sa verse 1, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Tingnan nyo, yung iba na hindi natin katulad, hindi kasama sa ganitong mga gawain.
Nagtataka sila, ba't ang iingay ng mga Christian na yan? Bakit may palundag-lundag, palakpak-palakpak pa, pasigaw-sigaw, may banda pa, may kung ano-anong maiingay na instrument. Samantalang sa church nila, parang may funeral service. Tahimik, bawal magingay, bawal ngumiti, lahat nakasimangot, mukhang mga ampalaya yung mga miyembro. Kasi kailangan solemn. No? Solemn. Ang sabi ng Bible, shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Masaya. Hindi yung, bakit ang lungkot mo? Kailangan solemn. Ba't ang pangit ng mukha mo? Kailangan banal. Hindi banal yan, hangal yan. Magkaiba yung banal tsaka sa hangal. No? Pag ikaw nasa Diyos, nasa presensya ng Diyos, kasama dito yung you shout for joy. You serve the Lord with gladness. You come before His presence with verse 2. You come into His presence with singing. Diba? Kaya tayo kumakanta. Singing. Verse 3. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. Ang Diyos na to ang lumikha sa atin. We are His people and the sheep of His pasture. Tayo Kanyang mga tao at mga tupa. Sabi ng verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Ito yung ginagawa pagpapasok sa templo sa Lumang Tipan. Ang templo po ay binubuo ng 3 bahagi. Yung Holy of Holies, si Lord lang ang nakatira doon at ang makakapasok lang na tao doon yung high priest once a year during the Yom Kippur o Atonement Day. And then yung holy place, most holy place yung isa, yung holy place, nakakapasok doon mga priest lang in the Old Testament. Pero doon sa outer court, ordinaryong tao nakakapasok para mag-offer na kanilang mga tupa, mga kambing, mga kung anumang hayop na pwede nilang i-offer kay Lord. Pagpasok doon sa labas na yon, sa outer gate, kailangan masaya at may pusong pagpapasalamat. Hindi sila pupunta doon sa templo at nakasimangot, malungkot. Mag-aalay na naman ako ng tupa. Pwede naman pulutan to. Bakit kailangan dalhin dito? Walang ganon. Bawal yun doon. Doon pa lang sa pinto, pwede na silang mamatay. Napakahigpit ng worship service sa Lumang Tipan. Pag priest ka, pagpasok mo doon sa Holy of Holies, madumi ko mo, patay ka kagad. Kuko pa lang ha. Yung Holy of Holies, pagpasok ng priest, na merong hindi okay, pati yung itsura ng damit niya, hindi maayos, naku, patay agad. Kaya meron tali na kadena sa ilalim, tapos may kalembang yung mga damit nila. Pag tumigil yung tunog, ibig sabihin patay na yun, hihilain ng mga priest sa labas. Ang hirap ng worship service sa Old Testament, laging kailangan may mamatay pag may kasalanan. Buti na lang ngayon, hindi. Kasi meron nang namatay sa kasalanan natin. Dahil kung ngayon, ganun pa rin, baka walang matira dito. Doon pa lang sa labas, nakakatumba na. Kawawa tayo rito. So, kailangan sa pagpasok sa presensya ng Diyos, merong pasasalamat, thanksgiving, into His courts with praise. Ngayon, in-apply ito natin sa pagpasok ng taon, 2024. Pagpasok ng taon, pumasok tayo na merong pasasalamat sa puso, sa nguso. Be thankful to Him and bless His name. Magpasalamat tayo sa Kanya, purihin yung pangalan niya. Bakit? For the Lord is good. Mabuti ang Diyos. Kahit hindi mo feel na mabuti ang Diyos, hindi magbabago yon. Mabuti talaga siya. Amen? May mga season, may mga time na para bang wala si Lord, parang hindi kumikilos si Lord, parang hindi mabuti yung nangyayari sa buhay mo. Pero nevertheless, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi yun magbabago. Hindi mo lang nakikita sa ngayon kasi may dark cloud, pero ang Diyos hindi nagbabago. He changed not, sabi ng Malakay 3:6. Sabi ng Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Mabuti siya noon, mabuti pa rin siya ngayon, at mabuti pa rin siya bukas. Hindi yun nababago at hindi yun nababawasan. Mahal niya tayo noon, mahal niya tayo ngayon, mahal niya pa rin tayo bukas. Ang nagbabago lang, ikaw, hindi siya. Sabi mo, ikaw lang naman nagbabago eh. Bago-bago utak mo eh. Si Lord, hindi. The Lord is good. His mercy is everlasting.
Yung awa niya sa atin walang hanggan, and His truth endures to all generation. Ilang lahi na ang dumaan, ang katotohanan at salita ng Diyos, hindi yan nawawala at di nagbabago. So, we will begin. We will begin na magpasalamat. Siguro short lang, 3 to 5 minutes. Bullet ano lang tayo, Thanksgiving. Huwag na nating sabihin ng panahon ng hapon. Siguro wala pa namang nabuhay ng panahon ng hapon dito. Lalo sa JM leaders. So, paano ko tatawagin sila? Mag-volunteer na lang kayo. Kung hindi, okay. JM leaders tayo. JM leaders. Akyat kayo sa states. Sige, mamaya pa naman ako magpapasalamat. Pero nagpapasalamat ako sa JM leaders dahil sila yung katuwang ko dito. Sila yung mga ministry heads. Sila yung madali kong matawag anytime, anywhere, na pag may papagawa ako sa kanila, they are available to do. Nagsasakripisyo sila para itong church na to ay tumakbo ng maayos. Sila yung lagi kong kinakausap, sila yung maraming burden dito. Hindi lang ako ang may burden dito sa church na to. Sila. So kung mapapansin nyo, medyo bata-bata yung mga yan. Kasi, ano talaga kailangan Kailangan yung burden ng mabigat po yung trabaho dito sa church. Mahirap po yung trabaho dito sa Juhia. Kung ako lang, hindi ko talaga kakayanin. So ako yung utak ng lahat, no? Ako yung mastermind, pero sila yung mga kriminal. Sila po yung mga implementor ng mga assassination squad na pumapatay sa Diablo. Kaya yan po sila. Itong mga taong ito, nagmi-meeting kami ng alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nagmi-meeting po kami. During the pandemic at saka pag may mga bagay na importante, halos every Sunday nagmi-meeting kami hanggang madaling araw. May pasok pa yan ng Monday sila. So, these people, they are paying the price para maging maayos yung takbo ng Sunday services ng church. Kaya kayo komportable, kaya kayo nakakaupo dito, kaya kayo maayos yung nangyayari because of them. Okay? Pwede niyo bang palakpakan sila? Ayan. Kaya hindi po one-man band. So, tingnan nyo, bakit kaya walang bakit panay teenager yata ito mga to? Kailangan po kasi malakas Kasi alam niyo naman, siyempre, yung mga meron ng hindi, maliban pa doon, they proven themselves to be a leader. Kasi ang criteria po ng leader mabigat. Ako, marami kaming sukatan. Pag itong isang ito maangal, X. Pag ito ang daming palusot, X. Kung ito lang hindi mo pa magawa, hindi mo masakripisyuhan, lalo dito. At pag ikaw maraming trabaho sa buhay, ang hirap mag-sacrifice. Kaya yun, nagsasakripisyo po sila in one way or another. At dahil short ng ating oras, konti lang po yung sasabihin ko, mga 30 minutes. 30. Ako po, personally, yung marami tayong pwede pagpasalamat, pero i-highlight ko lang yung tatlo. Una, yung ibang mga pastor na kasama ko, pag sila po nag-sabbatical leave, ang tawag nila is sabbatical leave, minimum of 3 months, 6 months to 1 year, nagpapahinga sila para makapagpatuloy sila sa ministry. And sad to say, yung mga nagpahinga ng 1 year, di nga nakabalik. Dahil nakakapagod po yung trabaho namin. Sobrang pagod. Kung sila napapagod, na ang hinahawakan nila ay isang Bible study at isang ministry, nakakapagod na. Hawakan mo yung lahat ng ministry. At lahat ng Bible study at lahat ng tao, hawakan mo. Sobrang nakakapagod. So, nung last year, di ba last year din tayo nagkaroon ng leadership, tawag nito, retreat. Ayun. During that time, bago ako pumunta ng retreat, ang BP ko 180/140. So, walang choice kundi ako yung magtuturo So, late na nga ako late na Kasi ang taas ng BP ko, umiikot yung ulo ko. Talaga nahihilo ko. So yun, nangyari yun, at least last year, 3 to 4 times.
umabot nung ganong kataas. Yung isa na hospital talaga ako. Yung isa na hospital ako, yung isa habang nagda-drive, pumunta na lang ako mag-isa sa hospital. Yung ganon. So, pag ikaw stress, pagod, nangyayari talaga yon. Kaya, wala kaming pahinga na 6 months, wala kaming pahinga na 1 month. Kaya nga, lagi ko sinasabi, at least, maka-4 na pahinga kami in 1 year, 1 week, equivalent to 1 month na rin yon, pero actually, kulang yon. So, ang pinagpapasalamat ko lang, last year ay nakapahinga pa rin kami kahit hindi namin nasunod. Supposed to be every 3 to 4 months magpapahinga kami para hindi kami magpahinga ng 1 year. Okay? Gusto niyo ba pahinga kami 1 year? Damot nyo, no? Kaya kailangan namin magpahinga ng 4 times a year, at least 1 week. At least, 1 week. At least, yun nga, noong January, naka-receive ng malaking bonus si Gabi. Nakapunta kami ng Hokkaido, Sapporo. Mahal po ang Sapporo kasi. Malayo, pinakamalayong part ng Japan yan. Kadikit na yan ng Russia. So, nakatikim kami ng yelo, ng snow. During that time, kasi pinaka-peak ng winter nila ay February. So, nakapunta kami ng Sapporo, February. And then, nagkarugtong lang. Pag nagulo po yung schedule namin sa pamamahinga, nagdudugtong lahat yung aming schedule. Then, pagbalik namin, naka-Anbayakov kami, first time na. Dinadaanan lang namin yun pag pumupunta kaming Morong Bataan. So, maganda pag nasa taas ka ng bundok. So, February, then March yata yan? March ba? Pagbalik namin ng Sapporo, nakapunta kami kasi hindi namin kasama si Betwell. So, then pagdating ng March, April, May, June, July, August, tumagal kami ng bakasyon. Lumagpas na naman kami sa schedule. Na-stress na naman kami. 180 over 140 na naman ako noon. So, yun. Nagmadali kami. Napilita kami magpunta ng Davao. So, nag-Samal Island kami. And then, dapat nasa Korea kami noong December. Dahil sobrang busy dito, hindi ko naasikaso yung visa, yung mga requirements. So, na-delay na naman kami. So, sabi niya, dagat! Kailangan kong dagat. Sirena po kasi asawa ko. Dagat! Sabi ko, dagat, Cavite o Manila Bay. Kaya pumupunta kami ng Mall of Asia para dal sa dagat. Kaya lang, sabi niya, gusto ko lumublob. Ay, di pwede sa Manila Bay. Di pwede sa Baseco. Sabi ko, pag pumunta tayo ng Batangas, 5,000 a day, 5,000 a day. So, 1 week, less than 2 weeks, nagbook kami sa Boracay. So yun, 10,000 lang ginastos namin sa hotel, 10,000 plus for 5 days. Kaya sabi ko, mas madali pa lang pumunta ng Boracay kaysa Batangas. 30 minutes lang biyahe, mura pa. So, yun, napilitan kami. So, naka-4 din kami na bakasyon, kaya lang hiwala sa schedule. Pero salamat pa rin kay Lord, we survived. Hindi kami nag-breakdown. Kasi pag hindi nangyari to, wala na kami dito. Okay? So, yun. And then, this end of the month, nagkadugtong-dugtong na naman yung Korea namin na na-postpone noong December. So, this January, Korea kami. So, yun. Medyo malamigan na naman na usapan to. So, yun. Una, salamat kay Lord dahil hindi man nasusunod yung schedule ng pamamahinga namin na isisingit pa din. Pangalawa, salamat kay Lord, walang major pasaway na nangyari sa Juhia Masina ngayong taon. Ayan, walang may problema diyan, hindi yan nawawala. Pero yung major, yung mismo si Satanas nakita mo lumantad sa kalagitnaan, wala naman. So salamat doon, salamat. And then yung pangatlo, dahil nga walang nagpasaway, alam nyo, ang mga pasaway yung hindi busy sa soul winning and discipleship. Pag ikaw busy sa soul winning, nag-share ka, nagba-Bible study ka, wala kang panahon para magpasaway eh. Kasi maayos yung spiritual mo at saka umaabot ka na ibang tao. Pero pag yan di mo ginagawa, lahat po na nagpasaway dito, na ginamit ng Diablo, yung major hindi nagsusol winning, hindi nagdi-discipleship, hindi seryoso sa pagba-Bible study. So ang pinagpapasalamat ko this year, lahat nagseryoso magbukas ng Bible study. To the point, umabot tayo ng 60, Jen, ilan? 64.
Oh, 84 daw. Ay nako, ang dami na na. Sige, palakpakan naman natin yung mga nagsikap, mag-Bible study. So dahil this year, nakapokus sa soul winning and discipleship, 84 ha. Sabihin mo na lang, tigpa 5 ang miyembro niyan. Marami-rami yan. So ngayon, ang goal natin last year, hindi man natin naabot 100 na Bible study. Ang goal natin this year is 200 na. Kailangan nating doblehin. So naka 84 tayo, kaya walang nagpasaway dahil lahat busy sa soul winning. Kaya sabi mo, mabusy ka sa soul winning. So ang pasasalamat ko kay Lord, marami pong naligtas ngayong taon. Maraming nadagdag sa kaharian ng Diyos. Maraming nabuksan na Bible study. Kaya magbubukas pa ulit tayo ng another 100. Amen? Amen. So yun po yung pinasasalamat ko kay Lord dahil pag lahat busy sa soul winning and discipleship, pagba-Bible study, walang pasaway. Sabi mo, busy ka ba? Tanong mo yung katabi mo, busy ka ba? Busy ka ba sa Bible study? Dati tinatanong natin, may Bible study ka bang inaatinan? Ngayon, ang tanong hindi na ganon. May Bible study ka bang bubuksan? Tanong mo yung katabi mo, may Bible study ka bang bubuksan? Kasi una, dapat uma-attend ka ng Bible study. Pero this year, kung uma-attend ka na ng Bible study, may bubuksan ka ng sarili mong Bible study. You will be a guiding star this year. Amen? Sige po, tayo. So yung mga hindi pa nakapagpasalamat ngayon, mamaya sa Bible study nyo, gawin nyo ito. Okay? Let's start the year with thanksgiving in our hearts. So, may first timer ba tayo ngayon? May mga ngayon ba tayo naka-attend lang? First time? Ayan, merong isa. Meron pa po ba dyan? Meron pa sa taas? Sige po, lapit po kayo dito. Ipagpe-pray ko kayo bago tayo magtapos. Bago tayo mag-closing prayer. And then, after the closing, tulong-tulong tayo magligpit kasi ano na po tayo. Nandiyan na po yung ating Manila Film Fest movie. Harap po kayo sa akin. Yan, lapit po kayo dito at harap kayo sa akin. Ay, okay po. Kung medyo nahihirapan po kayo, okay na lang. So, para po sa ating mga ngayon lang nakapunta dito, this group, Jesus Our Hope International Assemblies, ang tinuturo po dito ay walang iba kundi si Jesus lang. Kaya nga yung pasasalamat natin kanina is para kay God, para kay Jesus lang yan. Kung may nababanggit mang mga tao, ginamit lang kami instrumento ni Lord para sa iba. So, si Jesus yung bida dito. Si Jesus yung sentro dito. Ngayon, maliban doon, tinuturo dito sa darating na mga Sundays, maririnig nyo. Harap po kayo dito sa akin. Sa mga darating na Sundays, mapapansin nyo po kung bago lang kayo, bumalik kayo rito. Bible lang po ang tinuturo dito. Pag wala sa Bible, hindi po namin pinaniniwalaan. Pag wala sa Bible, hindi namin tinatanggap. Kaya kami ay Bible lang, Jesus lang. At ito po yung buhay na tama at ito yung buhay na masaya, ito yung buhay na pinagpapala. Si Jesus ang sentro, ang Biblia ang gabay. Kaya bago po tayo magtapos sa simula ng taon na to, ini-encourage ko po kayo na buksan nyo yung puso nyo at papasukin si Jesus sa buhay nyo dahil mahirap maglakbay sa taong ito na nag-iisa. Kailangan natin siya. Okay? Let's bow our head. Yumuko po tayong lahat at pumikit. At pwede po natin itaas yung kamay natin kahit isa lang sa Diyos. Simbolo ito ng Lord, nandito ako, gusto kitang tanggapin sa buhay ko, sa puso ko bilang Panginoon, tagapagligtas. Sumunod tayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas, ayusin, at baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. At patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito,
Sa oras pong ito, pinubuksan ko sa iyo pinubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad, sa pagliligtas mo, sa pagliligtas at sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo na lumapit dito sa harap. Dalangin ko, Panginoon, kung ano man yung mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, ano man yung mga burden na bitbit nila ngayon, kilala mo tong mga taong ito. I pray katagpuin mo sila, hayaan mo na ito yung simula ng kanilang turning point sa buhay. Ito yung simula ng kanilang pagbabago at paglapit sa iyo, Panginoon. Maghimala ka sa kanila. At hindi lang sa kanila, Panginoon, sa lahat ng taong nandirito ngayon, hayaan mo na itong simula ng 2024, Panginoon, first Sunday and first month, ngayon pa lang, Lord, ibuhos mo na yung pagpapala mo para sa buong taon. Itong pagpapalang ito ay dumami at dumaloy din sa iba. At hayaan mo, Panginoon, that we declare that this year is a year of victory, of multiplication. This year will be a year of breakthrough, a year of fulfillment for all your promises na binigay sa buhay ng bawat isa. At lahat ng pangako mo sa Biblia matupad sa amin at sa aming negosyo, sa aming pamilya, iglesia, at bawat Bible study. We thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen.